Dami naman. Hindi ka na po doon. Sige, salamat. Rolling na po ito. Apo. Okay. Paano mo nakilala si El Shaddai? Anong taon? Elementary ako, grade 6. Yan, yung nag-umpisang tinawag ako ni El Shaddai. Kasi yung ate ko, pumasok siya ng choir ng El Shaddai ng Dinalutihan. So, nung nakapasok na siya ng choir ng Dinalutihan, in-invite niya ako, sinama niya ako. So, doon nag-start, 1991. Doon nag-start ako. Sa mga pinagdaanan mo sa buhay, minsan ba naranasan mo na hindi mo kasama si Yahweh El Shaddai? May mga time nung nagkaroon ako ng sariling pamilya, nagkaroon ako ng anak. Kasi na-stop ako maglingkod eh. Dahil nung nagka-family na ako, nagka-anak na ako, wala nang time. Tsaka, hindi pwedeng lumabas. Dahil syempre, mga maliliit pa yung mga bata. May mga problema na dahil nga hindi ako nakakasimba, na-stop talaga ako. Totally, kasi nagtrabaho ako abroad. Tapos nung lalo na nagkaanak na ako, natigil talaga. Tapos maraming pagsubok. Dahil nga wala ka sa Panginoon nun, dahil hindi ako nakapagsimba, hindi ako ma-attend ng mga gawain. Marami talaga, mahirap. So kumakapit ka na lang sa kung anong meron ka sa mga anak mo, sa mga Ano yung mga memorable experience mo sa pagdilingkod? Through the years, ano yung mga pinaka-tumatak sa'yo na hindi mo malilimutan? Through the years na paglilingkod ko, nang tinawag ako ng Panginoon, yung time na nakabalik na kulit, siguro mga past 2 years pa lang siya. Dahil nung umpisa kasi, bata pa ako eh, hindi pa ganun ka-serious talaga yung paglilingkod. So naramdaman ko talaga yung hindi ko makalimutan, yung nakabalik na ako kasi doon na dumating yung talagang nandiyan pala yung Panginoon sa dami kong pinagdaanan noon. Hindi ka pala niya iiwanan. Tsaka nung bumalik na kasi ako sa paglilingkod, mas maraming blessing, mas malakas na ako. Mas matibay na, parang hindi mo na iisipin na hindi mo kaya, mas matatag ka na. Kaya ayun yung mga talagang hindi ko na nakabalik na ako sa paglilingkod. Ano yung isang bagay na for life mong ipagpapasalamat kay El Shaddai? Yung tinawag niya ako sa gawain ng Panginoon. Yung ipapasalamat ko sa Kanya yung mga blessings na sa kabila ng marami ako pinagdadaanan, personal, through my family, hindi niya ako iniwan. Nandiyan siya lagi. Pinatibay niya ako sa mga pinagdaanan ko nung bumalik na ako. Pinalakas niya, pinaramdam niya sa akin na nandiyan siya kahit na matagal akong nawala. Kaya nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai dahil hindi niya ako kinalimutan. Muli niya ako ulit. Ngayon, mas maano pa yung obligasyon ko bilang choir niya ng Dinalutihan. Dinagdagan niya pa, naging sa paglingkod dito sa Dalanga, sa diocesan. Kaya nagpapasalamat ako. Sa paglilingkod natin, hindi naman siya perfect, di ba? May mga times na parang ayaw mo na. May mga times na gusto mo, parang iniisip mo baka mali yung decision mo. Ano yung mga moment na naisip mo na parang ayaw mo na? Sa totoo lang, wala akong moment na simula nang bumalik ako. Kasi ito na yung pinangahawakan ko eh. Ito na yung dito ako masaya, dito ako mas kumakapit. Tsaka yung mga problemang dumarating sa akin ngayon, bali wala na eh. Kasi ito na yung, alam kong nandyan siya, alam kong hindi niya ako pababayaan. Kaya wala akong pinagsisihan na kaya nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng damdamin na gano'n na alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. May ipapayo ka ba sa mga nawawalan na ng pag-asa? Ang masasabi ko lang, hindi mo kayang mag-isa kung wala yung Panginoon. Kaya sa mga kapatid natin dyan, sa mga nanghihina yung loob, huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Panginoon dahil
si Yahweh Al Shaddai, kahit ano pa yan, kahit ano pa pinagdadaanan mo, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Kumbaga, wala ka dito sa mundong ito, wala kang magagawa kung hindi dahil sa Panginoon. Kung wala siya, kaya tayo dapat ay kumapit lang sa Diyos. Kung mabibigyan ka ng privilege na makausap mo ng harap-harapan si El Shaddai, ano sasabihin mo? Salamat. Salamat kasi alam kong hindi naman ako karapat dapat pero isa ako sa binigyan niya ng chance para maglikod sa kanya. Yung hindi niya ako, alam kong pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal, yung pamilya ko, yung mga anak ko. Dahil, basta ayun lang sabi ko sa maraming salamat dahil nandyan siya palagi para sa akin.